Nakita ko ang aking asawa, si Francisco, na humahalik sa magiging asawa ng anak ko, si Marcela, ilang oras bago ang kasal. Isipin ninyo ang matinding hiya at eskandalo sa mismong araw ng kasal. Sa loob ng 25 taon, ako ang naging ilaw ng tahanan. Ako ang nagbayad sa kolehiyo ni Elias, nag-ingat sa bawat piso. Pero sa kanilang paningin, isa lang akong walang pakialam na matanda. Akala nila, madali nila akong itatapon. Hindi nila alam, ang anak ko at ang kapatid kong private investigator ay may binuong lihim na yaman. May trump card ako, isang DNA test at mga ebidensya ng financial fraud. Hindi lang ito hiwalayan, mga kaibigan. Ibinabalik ko ang aking dangal at magiging aral ito para sa kanila. Magkakaroon ng justice sa mismong altar. Kaya kung handa na kayong makinig, like and share na po. At paki-comment po sa ibaba. Saan kayo nanonood? Kwentuhan mo ako. Sa umaga ng kasal ng aking anak, nagising ako ng 5:00. Hindi ako makatulog. Sinabi ko sa sarili ko na kabalang ito. Ang karaniwang nararamdaman ng isang ina sa isang napakahalagang araw. Umupo ako dito mismo sa home office na ito. Nakatingin sa mga spreadsheet sa screen ng aking computer. Nagpapatakbo ako ng isang maliit na firm ng Certified Public Accountant, CPA, mula sa bahay. Hindi marangya, ngunit nakatulong ito upang ipagbayad ang kolehiyo ng aming anak na si Elias at sumaklaw sa mga dagdag na gastusin na hindi kayang abutin ng sweldo ng aking asawa, si Francisco. Ang mga numero sa screen ay malabo. Ang isip ko ay nasa ibang lugar. Sa labas, madilim at tahimik pa rin ang mundo. Ngunit naiisip ko na ang eksenang mangyayari sa aming malaking bakuran sa isang pribadong subdivision sa Makati, ilang oras na lang. Mga puting silya na nakaayos sa perpektong hanay sa damuhan. Ginugol ko ang buong tagsibol sa pag-aalaga sa arko na itinayo ni Francisco. Tinatakpan ito ng mga rosas na inalagaan ko mula ng maliliit na usbong pa lamang sila. 3 beses ko mismo sinuri ang string lights, tinitiyak na walang kahit isang ilaw na patay. Kailangang maging perpekto ang lahat. Ang aming anak, ang aming Elias, ay nararapat sa isang perpektong araw. 25 taong kasal kay Francisco, 23 taon na pinalaki si Elias. Inilaan ko ang buong buhay ko sa pamilyang ito. Ako ang matatag na kamay, ang tagaplano, ang laging nakakaalala sa mga appointment sa dentista at kaarawan, at nagsisigurong nababayaran sa oras ang mga bayarin. Si Francisco ang mapang-akit, ang buhay ng pagtitipon, ang minamahal ng lahat. Ako ang pundasyon kung saan siya sumasandal at sa mahabang panahon sapat na iyon para sa akin. Ngunit nitong mga nakaraang araw, may pakiramdam akong may mali. Isang tahimik na distansya ang namagitan sa aming dalawa. Ito ay nasa paraan ng pagtigil niya sa pagsasalita kapag papasok ako sa silid. Sa paraan ng pagtagilid ng kanyang telepono palayo sa akin. Nang tinanong ko kung may problema, tatawanan lang niya ito. Trabaho lang, mahal, ang sasabihin niya. Malaking promosyon ang nakasalalay. Pinili kong maniwala sa kanya. Ano pa bang magagawa ko? Hindi mo itatapon ang 25 taon ng kasaysayan dahil lang sa isang pakiramdam. Ang pag-click ng pinto ng opisina ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Si Elias iyon, nakatayo roon na nakasuot ng pajama, may hawak na kape. Mukha siyang pagod, may maitim na bilog sa ilalim ng mata. Sa edad niya, taglay niya ang pagiging praktikal ko, ngunit ang kagwapuhan ng kanyang ama. Ma, ilang oras ka nang gising? Sabi niya. 4:00 pa ang kasal. Gusto ko lang maging perpekto ang lahat para sa aking anak, sagot ko. Pilit nang umiti habang sinasara ang aking laptop. Tulog pa si papa mo, maaga siyang umalis, sabi ni Elias na may kakaibang tono sa boses. Lumapit siya at umupo sa gilid ng aking desk, biglang mukhang mas bata. May sinabi siya tungkol sa pagkuha ng regalo para sa mga magulang ni Marcela, ang pamilya Escudero. Napakunot ang noo ko. Bago iyon sa akin. Ma, sabi niya, nag-aatubili. Maaari ba akong magtanong? Iniikot ko ang silya ko upang harapin siya. Sa ilalim ng matinding liwanag ng desk lamp ko, kitang-kita ang kanyang pag-aalala. Ano ang nasa isip mo, anak? Huminga siya ng malalim.
Sa tingin mo ba, mahal talaga ako ni Marcela? Ang tanong ay tumama sa akin na parang suntok sa sikmura. Si Marcela, ang kanyang nobya, ambisyosa, maganda, isang batang arkitekto mula sa isang mayaman, matagal ng pamilya na may impluensya. Sa panlabas, siya ang lahat ng gusto namin para kay Elias. Ngunit may sarili rin akong pagdududa. Nakita ko kung paano minsan gumagala ang kanyang mga mata kapag nagsasalita si Elias tungkol sa kanyang mga hilig, kung paano niya tinitingnan ang kanyang telepono sa hapunan ng pamilya. Bakit mo naman itatanong iyan, anak? Araw mo ng kasal ngayon. Alam ko, at baka kabalang ito sa huling minuto, bulong niya, nakatitig sa kanyang kape. Pero minsan kapag tiningnan niya ako, pakiramdam ko tumitingin siya sa akin na para bang isa lang akong box na kailangan niyang i-check sa kanyang daan patungo sa perpektong buhay. Huminto siya. At nitong mga nakaraang araw, marami siyang oras na kasama si Papa. Palagi silang nag-uusap tungkol sa pananalapi, mga pamumuhunan. Sabi niya, mini-mentor siya ni Papa. Gusto kong sabihin sa kanya ang mga bagay na napansin ko rin. Kung paano sinusundan ng mga mata ni Francisco si Marcela sa paligid ng silid. Kung paano palagi siyang naghahanap ng dahilan para tulungan si Marcela sa kanyang coat o para muling punuin ang kanyang inumin. Kung paano niya alam eksakto kung paano gusto ni Marcela ang kanyang kape. 2 asukal at 1 splash ng gatas nang hindi niya kailangang tanungin. Sa halip, inabot ko at pinisil ang kanyang kamay. Normal lang ka ba sa kasal, anak? Ang pag-aasawa ang pinakamalaking hakbang na gagawin mo. Hindi lang ka ba ito, ma? Sabi niya, nababasag ang kanyang boses. Sa wakas, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit na nagpatakot sa akin. Sa tingin ko, in love siya sa iba. Nanlamig ako, naging yelo ang dugo. Ano ang nagpapasabi sa iyo niyan? Mga maliliit na bagay, bulong niya. Ang paraan ng pagliliwanag niya kapag tumawag si Papa. Kung paano niya laging tinatanong si Papa muna kapag dumating siya. Nakita ko sila sa hardin kahapon, nag-uusap lang. At ang paraan ng pagtingin niya kay Marcela, hindi iyon ang paraan ng pagtingin ng isang biyenan sa nobya ng kanyang anak. Nakaramdam ako ng pamumula na umakyat sa liig ko. Pilit kong pinanatiling matatag ang boses ko. Elias, napakaseryosong akusasyon yan. Alam ko, sabi niya nagkibit balikat. At sana mali ako. Diyos ko, sana mali ako. Bago ako makasagot, muling bumukas ang pinto. Si Francisco iyon. Nakasuot na siya ng perpektong kamisa at dress slacks, mukhang malinis tulad ng dati. Aba, tingnan mo ang 2 kong paboritong tao, bulalas niya. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Mukha siyang nagulat na makita si Elias doon. Malaking araw, anak. Dapat naghahanda ka na. Ibinigay niya ang kanyang atensyon sa akin. At ikaw, Simona, mapapagod ka lang. Tumawag si Marcela. Pupunta siya rito bandang 10:00 para talakayin ang ilang huling detalye sa seating chart. Pinanood ko ang paghigpit ng ekspresyon ni Elias. Anong mga detalye? Tanong niya. Alam mo na. Tinitiyak lang na hindi magkatabi ang mga magulang niya at ang tiyumong si Jaime pagkatapos ng political argument noong nakaraang Pasko, sabi ni Francisco na may kaway ng pagwawalang bahala. Alam mo kung gaano ka-espesyal ang pamilya niya. Dapat nating talakayin iyan ng pribado dahil sa politika at lahat. Oo nga pala, sabi ni Elias, patag ang kanyang boses. Hindi tayo maaaring magkaroon ng maling mga tao na magkatabi. Ang tensyon sa silid ay napakakapal na maaari mo itong hiwain ng kutsilyo. Pinanood ko ang aking asawa at ang aking anak, at alam ko sa kaibuturan ng aking kaluluwa na hindi mali si Elias. Mayroong isang bagay na kakilakilabot, sobrang mali. Matapos umalis nina Francisco at Elias sa opisina ko, isang malamig na takot ang sumakop sa akin. Dapat sana ay may huling tawag ako sa caterer sa 10:30, isang tawag na pinaplano ko na sa loob ng ilang linggo. Kinuha ko ang telepono, bahagyang nanginginig ang aking kamay, at tinawagan sila. Sinabi ko sa kanila na may family emergency ako at kailangang i-reschedule. Iyon ay isang kasinungalingan. Ang totoo ay nilinis ko ang buong umaga ko. Hindi ko maalis ang mga salita ni Elias o ang nakasusukang pakiramdam na ibinigay ng pekeng kagalakan ni Francisco.
May nangyayari sa bahay namin ngayon. At sa unang pagkakataon sa loob ng 25 taon, balak kong alamin kung ano iyon. Ginugol ko ang susunod na 2 oras sa pagpapanggap na abala. Naglinis ako sa kusina na malinis na. Inayos ko ang mga floral centerpiece sa dining table. Bawat tunog ay nagpapatalon sa akin. Bawat sasakyang dumadaan ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Pakiramdam ko ay isang artista ako sa isang dula na gumaganap sa papel ng masayang ina ng ikakasal. Habang sa loob, nababaluktot ako sa pagkabalisa. Eksakto 10:00, isang makinis na puting BMW ang pumasok sa aming driveway, ang kotse ni Marcela. Pinanood ko mula sa bintana ng kusina habang bumaba siya. Kahit nakasimple jeans at blusa, mukha siyang nabibilang sa cover ng isang magasin. Naglakad siya patungo sa pintuan sa harap na may likas na kumpiyansa ng isang taong alam na nabibilang siya. Napakalakas ng tibok ng puso ko na naririnig ko ito sa aking mga tainga. Lumabas ako sa likod na pinto at umikot sa bahay, nakaupo ng mababa sa likod ng malalaking hydrangea bushes na nasa hangganan ng aming mga bintana ng living room. Pakiramdam ko ay katawa-tawa, parang isang espiya sa sarili kong tahanan. Ngunit ang pangangailangan na malaman, ang pangangailangan na kumpirmahin ang aking mga takot o iwaksi ang mga ito ay napakatindi. Sa malaking bintana, nakita ko sila. Pinapasok siya ni Francisco at nakatayo sila malapit sa fireplace, ang lugar kung saan kami nagkuha ng aming mga litrato ng pamilya bawat Pasko. Nagbuhos siya ng inumin para sa kanya. Hindi ko marinig ang kanilang mga salita, ngunit ang kanilang body language ay nagsabi ng lahat. Nakatayo sila ng malapit. Masyadong malapit. Ang kanyang kamay ay nakapatong ng mababa sa likod ni Marcela. Ito ay isang kaswal na kilos, isang madaling ipaliwanag, ngunit nagtagal ito roon ng isang segundo ng matagal. Kinuyom ko ang aking mga kamay, ang aking mga kuko ay bumaon sa aking mga palad. 25 taon kaming nagtayo ng buhay sa bahay na ito. Nagbasa kami ng mga kwento kay Elias sa mismong sofa na iyon. Nag-host kami ng hindi mabilang na mga pagtitipon ng pamilya sa silid na iyon. At ngayon, ang aking asawa ay nakatayo roon, hinahaplos ang ibang babae, ang nobya ng aking anak sa araw ng kasal ng aming anak. Akmang tatayo na ako upang pumasok ng may galit at harapin sila noon at doon mismo. Wala akong pakialam sa eksena. Wala akong pakialam sa kasal. Ang tanging pinapahalagahan ko ay ang nagliliyab na pagtataksil na nasasaksihan ko. Ngunit pagkatapos ay napansin ko ang pagkilos sa itaas na pasilyo, isang anino sa salamin. Tiningnan ko ng mas malapit. Si Elias iyon. Nakatayo siya sa ituktok ng hagdanan, nakatago sa mga anino, pinapanood din sila. Ang tanawin niya, napakatahimik at wasak, ay nagpalamig sa akin. Hindi lang ito ang sakit ko, kanya rin ito. Sa ibaba, lumala ang mga bagay. Ang kamay ni Marcela ay nasa dibdib na ni Francisco. Sumandal siya sa kanya, nakatagilid ang kanyang ulo, may ngiti sa kanyang mga labi. May sinabi siya at tumawa si Francisco. Ito ay isang tunog na hindi ko narinig mula sa kanya sa loob ng maraming taon. Magaan, tunay, masaya, ang paraan ng pagtawa niya sa akin noong bata pa kami at tila posible ang lahat. Sa sandaling iyon, nakita ko ang aking asawa na nagbagong anyo sa isang taong hindi ko nakilala. Isang taong buhay sa paraang hindi niya kasama ako sa loob ng napakatagal na panahon. Pagkatapos, ang kanyang mga kamay ay nasa buhok ni Marcela at naghalikan sila. Hindi ito isang mabilis na halik. Ito ay isang malalim, madamdaming halik, ang uri na nakikita mo sa mga pelikula. Naging pula ang paningin ko. Isang dagundong ang pumuno sa aking mga tainga. Lumapit ako patungo sa bahay, handang tanggalin ang pinto mula sa mga bisagra nito. Handang sumigaw hanggang sa maubos ang aking baga. At pagkatapos ay may kamay na humawak sa aking braso. Umikot ako, tumalon ang aking puso sa aking lalamunan. Si Elias iyon. Lumabas siya ng bahay at sinubukang hanapin ako. Ang mukha niya ay maputla, parang abo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas na may malamig, matigas na determinasyon na hindi ko pa nakita. Ma, huwag, bulong niya. Pilit ang kanyang boses. Hindi pa, Elias. Ito ay... Napaos ako sa mga salita.
Hindi ko man lang masabi. Alam ko kung ano ito, sabi niya. Matatag ang kanyang boses, bagamat nakita kong nanginginig ang kanyang mga kamay. Ma, alam ko na sa loob ng ilang linggo. Mga linggo? Ang salita ay lumabas na parang isang nasasakal na bulong. Tinitigan ko ang aking anak, ang batang pinalaki ko, na ngayon ay tumitingin sa akin na may mga mata ng isang lalaki na nakakita ng masyadong marami. Nakaupo pa rin kami sa likod ng mga hydrangeas. Ang magagandang bulaklak na ipinagmamalaki ko ay nagsisilbi na ngayon bilang taguan para sa pagkasira ng aming pamilya. Sa loob ng bahay, ang aking asawa at ang nobya ng aking anak ay lumipat mula sa fireplace patungo sa sofa. Hindi ko kayang tumingin. Hindi ko gustong maniwala sa simula, sabi ni Elias, mababa at apurahan ang kanyang boses. Patuloy akong nagbibigay ng mga dahilan para sa kanila. Mabait lang siya. Kinakabahan lang siya sa pagsali sa pamilya. Ngunit patuloy itong nangyayari. Ang matagal na tingin, ang mga pribadong pag-uusap, ang paraan ng pagliliwanag niya sa tuwing malapit siya kay Papa. Itinama niya ang sarili. Ang pagkadulas, isang masakit na paalala ng isang buhay na wala na. Dapat sana ay nagkakaroon siya ng bagong mother figure, hindi isang karibal. Ibig kong sabihin, Marcela, bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ko, nanginginig ang boses ko sa pinaghalong gulat at kakaibang galit na maprotektahan. Hindi mo sana kailangang dalhin ito ng mag-isa. Dahil kailangan ko ng patunay, sabi niya, nakakuyom ang kanyang panga. At dahil tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay mas matanda kaysa sa kanyang 93 taon. Gusto kong bigyan sila ng sapat na lubid para magbigti sila. Kinuha niya ang kanyang telepono. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinatap niya ang screen. Umupa ako ng isang tao, pagtatapat niya. Ano ang ginawa mo? Ano? Hindi ako bobo, Ma. Matapos ko silang makita na nagla-lunch ng magkasama isang buwan na ang nakalipas, isang lunch na sinabi ni Papa sa akin na business meeting at sinabi ni Marcela sa akin na shopping kasama ang kanyang mga kaibigan. Alam kong hindi ako baliw. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Inabot niya sa akin ang telepono. Umupa ako ng private investigator. Napaus ako. Isang detective? Elias, ang pera? Huwag kang mag-alala tungkol sa pera, sabi niya ng may seryosong mukha. Sulit ang bawat sentimo. Ang unang litrato sa screen ay nagpakita kina Francisco at Marcela na papasok sa The Peninsula Manila, downtown. Ang timestamp ay nagpapahiwatig na ito ay 3 linggo na ang nakalipas, isang Martes ng hapon, nang si Francisco ay dapat na nasa isang regional sales conference. Ang pangalawang litrato ay nagpakita sa kanila na umaalis ng magkasama 2 oras pagkatapos mukhang masigla at gusot. Mayroong 17 iba't ibang okasyon, sabi ni Elias nang tahimik habang nag-scroll ako sa isang gallery ng pagtataksil. Mga litrato nila sa mga madilim na restaurant sa buong lungsod. Mga litrato nila na nakadikit sa kotse ni Francisco sa isang pribadong parking lot. Mga litrato nila na tumatawa, magkahawak kamay, namumuhay ng isang ganap na naiibang buhay sa likod namin. Naramdaman kong nasusuka ako. Ang mismong lawak ng panlilinlang ay nakamamangha. Hindi ito isang beses na pagkakamali. Ito ay isang kalkulado, pangmatagalang affair. Tumayo ako ulit. Isang bagong alon ng galit ang humugas sa akin. Titigil na natin ito, sabi ko. Ang boses ko ay parang asero. Ngayon na. Huwag. Matalim ang boses ni Elias, nagpapaupo sa akin ulit. Ma, magtiwala ka sa akin. May plano ako. Isang plano, Elias? Baliw ito. Hindi natin pwedeng hayaan lang ang kasal. Talagang pwede. Putol niya. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw na may autoridad na hindi ko pa narinig mula sa kanya. At gagawin natin. Ma, isipin mo. Kung haharapin natin sila ngayon, ano ang mangyayari? Tatanggi sila? Babaluktutin nila ito? Sasabihin ni Papa na nagiging hysterical ka, na mali ang pagkakaintindi mo sa mga bagay? Iiyak si Marcela at magpapanggap na biktima. Ibabalik nila sa atin ang lahat. Tama siya. Naririnig ko na ang makinis at mapapayapang boses ni Francisco. Simona, nagre-react ka ng sobra. Isa siyang kinakabahang dalaga at nag-aalok lang ako ng payo bilang ama.
Kaya, ano ang iminumungkahi mo? Bulong ko, ang aking galit ay nagbigay daan sa isang malamig, nakakatakot na kalinawan. Ang ngiti ni Elias ay isang bagay na nakakakilabot at hindi pamilyar. Pampublikong kahihiyan, sabi niya, ang mga salita ay nakabitin sa hangin sa pagitan namin. Ganap at lubos na pagkasira ng kanilang reputasyon, legal na kahihinatnan. Hindi lang natin ito tatapusin, Ma. Sisiguraduhin natin na hinding-hindi na nila ito magagawa sa iba. Tumingin ako sa aking anak. Kailan siya naging ganito kakalkulado, ganito kalupit? Pagkatapos ay tumingin ako pabalik sa bintana. Nakita ko ang aking asawa, ang lalaking minahal ko at pinagkatiwalaan sa loob ng isang quarter ng isang siglo, na sinimulan niyang tanggalin ang blusa ni Marcela sa sofa kung saan namin binuo ang aming pamilya. At sa sandaling iyon, alam ko na ang babaeng ako dati, ang mapagkakaintindi, mapagpatawad na asawa, ay wala na. Namatay siya ron mismo sa lupa sa likod ng mga bulaklak na pinagsikapan kong itanim. Sabihin mo sa akin ang plano, sabi ko. Ang gabing iyon ay isa sa pinakakakaiba sa buhay ko. Umuwi si Francisco na umaakto na parang walang nangyari, nagtatanong tungkol sa huling pag-aayos sa catering. Umalis si Marcela ilang oras bago iyon at siya ang larawan ng mapagmahal na asawa at mapagmataas na ama. Nag-usap siya tungkol sa kanyang talumpati para sa reception, tungkol sa kung gaano siya ka-proud kay Elias. Ang pagkukunwari ay napakakapal na halos hindi ako makahinga. Tumangulang ako at ngumiti, isang walang laman na katawan, habang sa loob ay sumisigaw ako. Matapos matulog si Francisco, nagkita kami ni Elias sa home office ko. Nakakandado ang pinto, nakasarado ang mga blinds. Pakiramdam nito ay isang war room at sa maraming paraan, ganoon nga. Sa desk ko nakalatag ang simula ng isang file ng ebidensya na magpapaiyak sa isang taga-usig sa tuwa. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa detective na yon. Sabi ko, pinag-aaralan ng isang surveillance photo na nagpagulo sa sikmura ko. Ang pangalan niya ay Aida, sabi ni Elias. Si Aida Jimenez. Ang pangalan ay tumama sa akin na parang pagbuhos ng malamig na tubig. Si Aida. Ang kapatid ko, si Aida. Tumango si Elias. Hindi ko alam kung sino pa ang tatawagin. Alam kong naging pulis siya sa loob ng 20 taon bago nagretiro at nagsimula ng sarili niyang ahensya ng PI. Alam kong matalino siya at magiging diskreto siya. Mukha siyang medyo nahihiya. Alam ko rin na hindi niya talaga gusto si Papa. Nagbigay ako ng isang maikli, matalim na tawa na parang iyak. Ang aking nakababatang kapatid na si Aida. Malapit kami, ngunit hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa lumalaking distansya kay Francisco. Masyado akong mapagmataas, masyado akong nahihiya na aminin na maaaring bumabagsak ang aking kasal. Tatawagan ko siya, sabi ko, makapal ang boses sa emosyon. Sumagot si Aida sa pangalawang ring. Simona, lampas hating gabi na? Ayos lang ba ang lahat? Hindi, Aida, walang ayos. At pagkatapos ay bumagsak ang dam. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Kung ano ang pinaghihinalaan ni Elias, kung ano ang nasaksihan namin kaninang umaga, ang mga litrato. Umiyak ako ng pangit, nasasakal na hikbi sa unang pagkakataon sa buong araw. Nakinig siya ng matiyaga, ang kanyang boses ay kalmado at matatag sa kabilang linya. Walang gulat o sorpresa, tanging isang seryosong pagtanggap. Hindi ako nagulat, Simona, sabi niya nang tahimik nang matapos ako. Nakita ko ang paraan ng pagtingin niya sa batang iyon. Umaasa akong nagkakamali ako. Sinabi sa akin ni Elias ang tungkol sa mga litrato. Sabi ko, pinupunasan ang aking mga mata. Ano pa ang mayroon ka? Mas marami pa sa gusto mong malaman. Naging propesyonal ang kanyang boses. Sinisubaybayan ko ang kanilang mga galaw sa loob ng 3 linggo. Nagkikita sila 2 beses sa isang linggo nang tuloy-tuloy sa isang sikat na mamahaling hotel sa Maynila. Palagi siyang nagbabayad ng cash. Kumakain sila ng lunch sa mga magagarang restaurant na hinding-hindi kanya dadalhin. Noong nakaraang linggo, dinala niya si Marcela sa Cartier. Naramdaman ko ulit ang galit, ang pera namin. Ang pera na maingat kong pinamamahalaan. Ang pera na dapat sana ay para sa aming pagretiro, para sa aming kinabukasan. At Simona, malambot ang boses ni Aida. Mayroon pang iba ngayon,
Isang bagay na mas malaki. Siniyasat ko ang financials ni Francisco, sinusubukang alamin kung saan nanggagaling ang lahat ng cash na ito para sa mga hotel room at regalo. Nagpabaya siya. Ano ang nahanap mo? Tanong ko, kinatatakutan ng sagot. May mahabang paghinto sa linya. Hindi lang si Marcela, sabi niya, mabigat ang boses. Hindi ito ang unang beses. May nahanap akong serye ng regular na buwanang pagbabayad pabalik sa 15 taon, palaging sa parehong tao, isang babae na nagngangalang Nina Reyes. Walang kahulugan ang pangalan sa akin. Sino siya? Nagsaliksik ako. Isa siyang junior associate sa dati niyang firm noong bata pa si Elias. Umalis siya nang biglaan mga 15 taon na ang nakalipas. Nagsimula ang pagbabayad ilang buwan pagkatapos niya umalis. Huminga ng malalim si Aida. Simona, may anak siyang babae, isang 15 taong gulang na nagngangalang Zari. Nagpatakbo ako ng background check. Ang ama ay hindi nakalista sa birth certificate, ngunit taya ko ang aking lisensya na si Francisco ang ama. Ang telepono ay naging mabigat sa aking kamay. Hindi ako makahinga. Isang anak na babae, isang buong ibang anak, 15 taon ng kasinungalingan, 15 taon ng dobleng buhay. Ang mga lihim na biyahe, ang hindi maipaliwanag na mga gastusin, ang emosyonal na distansya, ang lahat ay nag-click sa kakilakilabot na kalinawan. Kailangan kong malaman ng sigurado, Aida, bulong ko. Alam ko, sabi niya. Aasikasuhin ko ito. Ngunit Simona, kailangan mong maging handa. Kapag bumagsak ito ay magiging isang nuclear bomb. Alam ko, sabi ko, ang aking boses ay malamig at matigas. Iyan mismo ang inaasahan namin. Ang buwinway per oras bago ang kasal ay isang malabo na kalkuladong panlilinlang. Gumalaw ako sa mga paghahanda na parang multo. Ang aking katawan ay nasa autopilot habang ang aking isip ay tumatakbo. Ngumiti ako sa mga kamag-anak. Inaprubahan ko ang huling mga ayos ng mesa sa wedding planner. Tinulungan ko pa si Francisco sa kanyang kurbata. Ang aking mga daliri ay humahaplos sa silk fabric habang iniisip ko na hinihigpitan ito sa kanyang leeg. Ang bawat interaksyon ay isang pagganap. Ang bawat magalang na salita ay isang kasinungalingan. Mabilis na nagtrabaho si Aida. Siya ay isang profesional at personal na ito ngayon. Sinabi niya sa akin na may contact siya sa isang pribadong lab. Mapanganib ito, Simona, ngunit kung makakakuha tayo ng malinis na sample ng DNA mula kay Francisco, makakakuha tayo ng isang hindi legal na paunang paghahambing sa isang sample mula sa bata. Nang gabing iyon, matapos matulog si Francisco, humihilik ng mahina sa tabi ko sa kama na pinagsaluhan namin sa loob ng isang quarter ng isang siglo. Gumapang ako palabas ng silid. Ang aking puso ay tumitibok sa bawat kaluskos ng floorboard. Pumunta ako sa banyo at kinuha ang kanyang sipilyo mula sa lalagyan nito. Nanginginig ang kamay ko na halos mahulog ito. Pakiramdam nito ay ang sukdulang paglabag. Ngunit ano ito kumpara sa mga paglabag na ginawa niya laban sa akin, laban sa aming pamilya? Maingat ko itong inilagay sa isang plastic bag at iniwan ito sa mailbox para kunin ni Aida bago mag-umaga. Kinabukasan, habang ang bahay ay abala sa magulong enerhiya ng mga florist at photographer, tumawag si Aida. Mayroon pa akong tungkol sa pera, sabi niya, seryoso ang kanyang boses. Mas masahol pa sa inaakala natin. Nagkita kami sa kotse ko, nakapark sa kalye, malayo sa bahay, ang tanging lugar kung saan ako naramdamang ligtas na magsalita. Nagbukas siya ng laptop at hinarap ito sa akin. Sa screen ay isang spreadsheet, isang nakakahilo na hanay ng mga numero at petsa. Gumawa ako ng kumpletong pagsusuri ng inyong joint accounts, inyong retirement funds, lahat, sabi niya, tinuturo ang isang naka-highlight na column. Tingnan mo ang pattern. Sa loob ng maraming taon, si Francisco ay gumagawa ng regular na cash withdrawals, maliliit na halaga, PHP 25,000 dito, PHP 35,000 doon, hindi hihigit sa PHP 50,000 sa isang pagkakataon, palaging mula sa iba't ibang branches. Akala ko para sa kanyang hobby, sabi ko tulala. Palagi niyang sinasabi sa akin na namumuhunan siya sa mga bihirang barya, isang bagay na nangangailangan ng mga transaksyon ng cash. Isa pang kasinungalingan.
Ang hobby niya ay pinangalanang Marcela, sabi ni Aida ng tuyo. Ang cash para sa mga hotel room, ang mamahaling hapunan, ang mga regalo, ang Cartier necklace na iyon. Nagbayad siya ng kalahati nito ng cash, ngunit hindi iyon ang pinakamasama. Nag-click siya ng isa pang tab. Kumukuha siya ng mga loan laban sa inyong pension plan. Tinitigan ko ang screen. Nandyan iyon sa itim at puti. Isang serye ng mga loan na kinuha laban sa retirement account na masipag kong iniambag mula sa aking maliit na negosyo. Ang account na dapat sana ay ang aming safety net, ang aming seguridad para sa pagtanda. Draining niya ang halos PHP 3.4 milyon sa huling 18 buwan. Paano? Bulong ko, kailangan niya ang pirma ko. Peke ang pirma mo, sabi ni Aida ng tahimik. Ikumpara ko ang pirma sa mga dokumento ng loan sa pirma mo sa iyong tax returns. Maganda ang forgery, ngunit hindi iyon iyo. Isang alon ng pagduduwal ang tumama sa akin. Lampas ito sa panlilinlang. Ito ay pagnanakaw. Hindi lang niya sinisira ang aking puso. Sistematiko niyang dinidismantle ang aming kinabukasan piece by piece upang punduhan ang kanyang maruming affair. Nagnanakaw siya sa akin ng college fund na binuo namin, ng buhay na dapat sana ay ibabahagi namin. Sinusugal niya ang buong kinabukasan ko. At si Marcela, tanong ko, halos hindi marinig ang boses ko. Hindi siya isang inosenteng biktima, sabi ni Aida, matigas ang kanyang tingin. Pupuntahan ko siya, ngunit una, may iba pa. Nag-alinlangan siya. Pagkatapos ay inabot niya sa akin ang isang malaking Manila envelope. Ang paunang resulta ng DNA ay dumating kaninang umaga. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ito. Sinuri ko ang pahina. Ang scientific jargon ay lumabo hanggang sa nahanap ko ang konklusyon sa ilalim ng pahina. Probability of paternity 99.9999%. Tinitigan ko ang mga salita hanggang sa masunog ang mga ito sa aking memorya. Si Zari Reyes ay anak ni Francisco. 15 na taon. 15 taon ng pagmamahal sa kanya, pagtitiwala sa kanya, pagbuo ng buhay kasama siya habang mayroon siyang ibang anak na babae, ibang pamilya na nakatago sa mga anino. Inihilig ko ang ulo ko sa manibela. Ang malamig na leather laban sa aking mainit na noo. Hindi ako umiyak. Lampas ako sa luha. Isang kakaiba, nakakatakot na kapayapaan ang dumating sa akin. Ang sakit ay nandoon pa rin, isang napakalaking sugat sa aking dibdib. Ngunit ngayon, ito ay sinamahan ng iba pa. Isang malamig, matigas na desisyon. Hindi lang niya mawawala ang kanyang asawa. Mawawala sa kanya ang lahat. Habang nakaupo sa kotse kasama ang aking kapatid, ang manipis na piraso ng papel na iyon sa aking kamay ay naramdaman na mas mabigat kaysa sa isang lapida. Ito ang death certificate ng aking kasal ng buhay na inakala kong mayroon ako. Isang 15 taong gulang na anak na babae. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kotse. Paano? Paano mo siya nahanap? Sa wakas ay naabot ko ang tanong. Ang aking boses ay parang malayo at kakaiba sa aking sariling mga tainga. Ang ekspresyon ni Aida ay isang halo ng awa at propesyonal na desisyon. Nagsimula ito sa mga pagbabayad. Nang nakuha ko ang pangalan ni Nina Reyes, hindi mahirap hanapin siya. Nakatira siya 2 bayan lang ang layo. Si Mona, mga 20 minuto lang sa sasakyan. 20 minuto? Sa loob ng 15 na taon, namumuhay siya ng isang lihim na buhay na isang maikling biyahe lang ang layo. Ilang beses niyang sinabi sa akin na nagtatrabaho siya ng gabi. Ilang hapunan sa negosyo ang dinaluhan niya. Ilang golf trips sa katapusan ng linggo ang ginawa niya? Ang aking isip ay umikot habang sinusuri ko sa isip ang mga taon ng mga dahilan at kasinungalingan. Bawat isa ay nagkakaroon ngayon ng isang bagong masamang kahulugan. Dumaan ako sa bahay kahapon ng umaga, patuloy ni Aida, malambot ang boses. Nagpanggap akong isang market researcher. Binuksan ni Nina ang pinto at sa likod niya nakita ko ang batang si Zari. Si Mona, kamukhang-kamukha niya si Francisco, parehong maitim, matatalinong mata na unang umakit sa akin sa kanya noong mga taon na iyon. Parehong ngiti, hindi siya mapagkakamalan. Inilarawan ko ito.
Isang inosenteng tinedayar sa lahat ng ito na kamukhang kamukha ng aking asawa. Isang kapatid na hindi alam ng aking anak na mayroon siya. Ang pag-iisip ay napaka-surreal, napakahalimaw na hindi ko ito lubos na maproseso. Ang aking pamilya ay hindi lang nasira. Ito ay isang pandaraya, isang maingat na binuo na kasinungalingan na hindi ko alam na tinulungan kong panatilihin sa loob ng higit sa kalahati ng aking buhay. Alam ba ng ina si Nina ang tungkol sa akin? Tungkol kay Elias? Tanong ko. Hindi ko masabi ng sigurado, inamin ni Aida. Ngunit ang paraan ng pamumuhay niya, isang magandang bahay at isang magandang school district, ngunit walang flashy career. Malinaw na si Francisco, ang kanyang pangunahing mapagkukunan ng pinansyal na suporta. Mayroon siyang lahat ng dahilan upang panatilihing tahimik ang mga bagay. Hindi lang siya nagbabayad ng child support si Mona. Pinunduhan niya ang buong buhay nito gamit ang pera ko, gamit ang pera namin, ang aking consulting money, ang aming joint savings, ang pera na ninakaw niya mula sa aming pagretiro. Ang pagtataksil ay napakalalim, napaka-layered. Pakiramdam ko ay nalulunod ako. Ito ay isang sistematikong pagnanakaw ng trabaho ko sa buhay, ang aking tiwala at ang aking kinabukasan. Ibinigay ko ang ulat ng DNA kay Aida. Ilagay mo iyan sa iba pang ebidensya, sabi ko. Ang boses ko, na hinubad ng emosyon, ay manhid. Ang gulat ay napakalalim. Nag-short circuit ito sa aking kakayahang makaramdam ng anuman, kundi isang malamig, mabigat na kawalan. Naisip ko ang batang iyon, si Zari. Anong uri ng lalaki ang nagsasabi sa kanyang anak na hindi niya siya maaaring kilalanin? Anong uri ng lalaki ang nagpapalaki ng isang anak sa liwanag habang nagtatago ng ibang anak sa dilim? Ang kalupitan, hindi lang sa akin at kay Elias, kundi sa inosenteng batang ito, ay nakamamangha. At paano si Marcela? Tanong ko. Kailangang ilipat ang aking focus upang kumapit sa isang target para sa galit na nagsisimulang tunawin ang yelo sa aking mga ugat. Sabi mo, may iba pa tungkol sa kanya. Tumango si Aida, muling tumigas ang kanyang ekspresyon. Tama, si Marcela, pag-usapan natin ang nobya. Ibinalik niya ang laptop sa akin at nagbukas ng isang bagong file. Hindi lang siya nakikipagtalik sa asawa mo, nag-e-embezzle siya ng pondo mula sa kanyang law firm. Ang mga salita ay tumagal ng isang sandali upang magrehistro. Siya ay isang junior partner sa isang prestihiyosong firm sa downtown. Paliwanag ni Aida, nagpapakita ng mga dokumento na mukhang internal financial reports. Nagpapalaki siya ng mga expense report, gumagawa ng mga pekeng invoice para sa mga consultant na wala, at sinisifon ang pera sa isang pribadong bank account. Hindi malalaking halaga bawat oras, ngunit tuloy-tuloy. Sa huling taon, nakaw niya ang mahigit PHP 11 milyon. Napasinghap ako. PHP 11 milyon? At masusubaybayan ko ang ilan sa pera na iyon ng direkta sa mga regalo para kay Francisco, sabi ni Aida, nagpapakita sa akin ng isang bank transfer na sinundan ng isang credit card statement na nagpakita ng pagbili ng isang PHP 50,000 na relo. Nagnanakaw siya sa kanyang mga kasosyo upang bumili ng mga regalo para sa kanyang lover, na nagnanakaw sa kanyang asawa upang bumili ng mga regalo para sa kanya. Ito ang pinaka-perpektong kasuklam-suklam na bilog ng panlilinlang na nakita ko. Kaya si Marcela ay hindi lang isang homewrecker. Siya ay isang kriminal, isang magnanakaw, at ikakasal siya sa aking anak na nagdadala ng kanyang korupsyon at kasinungalingan sa puso ng kung ano ang natitira sa aking pamilya. Ang pamamanhid sa aking dibdib ay nawala, pinalitan ng isang puting mainit na galit. Hindi na lang ito tungkol sa isang sirang puso. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa aking anak. Ito ay tungkol sa hustisya. Ito ay tungkol sa pagsisiguro na haharapin ng dalawang taong ito ang mga kahihinatnan para sa bawat kasinungalingan, bawat piso, bawat sirang pangako. Sige, sabi ko, tinitingnan ng aking kapatid sa mata. Ang plano sa kasal, suriin natin itong muli. Gusto kong maging perpekto ito. Ang kaalaman sa embezzlement ni Marcela ay nagdagdag ng isang madilim, kriminal na layer sa nakamamanghang pagtataksil.
Binago nito ang lahat. Hindi na lang ito isang magulo, nakakasira ng puso na drama sa tahanan. Ito ay isang conspiracy ng pandaraya at pagnanakaw na ginawa ng dalawang tao na dapat sana ay pinakamalapit sa amin. Paano mo nakuha ang lahat ng ito? Tanong ko kay Aida, tinuturo ang nakakakilabot na mga dokumento sa pananalapi sa kanyang laptop screen. Nakasakay pa rin kami sa kotse ko, makapal ang hangin sa amoy ng conspiracy at lumang kape. Hindi kasing talino si Marcela tulad ng iniisip niya, sabi ni Aida na may seryosong kasiyahan. Naging pabaya siya. At may mga kaibigan ako sa puwersa ng pulisya na handang gumawa ng ilang strings nang marinig nila ang kwento. Isang kasamahan ko sa Economic Crimes Unit ang tumingin sa mga pattern na ito at alam eksakto kung ano ang nakikita niya. Tinuro niya ang screen. Inilipat niya ang pera sa pamamagitan ng isang shell corporation na itinatag niya gamit ang maiden name ng kanyang ina. Ito ay amateur. Naisip ko ang mga magulang ni Marcela, ang pamilya Escudero. Sila ay mga pilar ng komunidad. Ang kanyang ama ay isang respetadong federal judge. Ang kanyang ina ay nasa board ng 3 iba't ibang charities. Gumagalaw sila sa mga circle kung saan ang reputasyon ay lahat. Naniniwala sila na ang kanilang gintong anak na babae ay isang nagniningning na bituin na umaakyat. Nag-aasawa sa isang maganda, matatag na pamilya, wala silang ideya na ang kanilang golden girl ay isang magnanakaw at ang matatag na pamilya na pinakasalan niya ay isang bahay ng mga card na binuo sa mga kasinungalingan. Ang pampublikong kahihiyan ay sisira rin sa kanila. Para sa isang saglit, nakaramdam ako ng kaunting awa para sa kanila. Sila ay inosenteng collateral damage, ngunit ang pakiramdam na iyon ay mabilis na napawi ng apoy ng aking sariling pagtataksil. Kaya nagnanakaw si Francisco ng aming pera sa pagretiro upang bumili ng mga regalo para sa kanyang kabit. Binubuod ko. Ang mga salita ay lasang kamandag. At nagnanakaw si Marcela mula sa kanyang firm upang bumili ng mga regalo para sa aking asawa, ang kanyang lover, na siya ring kanyang magiging biyenan. Umiling ako sa hindi paniniwala. Ito ay movie stuff. Gumaganda pa, sabi ni Aida, may mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Ang ilan sa pera na kinuha ni Francisco mula sa iyong pension plan, namuhunan siya sa isang sigurado na real estate deal, inirekomenda ni Marcela sa kanya. Hulaan ko, sabi ko, ang aking boses ay tumutulo sa sarcasm. Ang deal ay hindi natuloy. Ang deal ay hindi kailanman umiral, kumpirma ni Aida. Ang pera ay dumiretso sa lihim na account niya. Nagnanakaw din siya kay Francisco. Masyado siyang nabulag ng sarili niyang ego at pagkahumaling na hindi man lang niya nakita ito. Kinailangan kong tumawa. Ito ay isang mapait, walang kagalakan na tunog. Ang aking napakatalino, mapang-akit na asawa, ang lalaki na palaging nag-iisip na siya ang pinakamatalinong tao sa silid, ay niloloko ng isang 20-some embezzler. Ito ay halos poetic. Gumugol kami ng isa pang oras sa pagsusuri ng ebidensya na nakolekta ni Aida. Mayroon siyang lahat. Bank statements, surveillance photos, cash-paid hotel receipts, forged loan documents, at ngayon isang kumpletong criminal file sa mga aktibidad ni Marcela na handa nang ibigay sa taga-usig. At syempre, ang ulat ng DNA ang hindi mapag-aalinlanganan na patunay na nagpatibay ng 15 taon ng panlilinlang. Tiningnan ko ang file, ang malinis na mga tab at organized pages na kumakatawan sa kumpletong demolisyon ng aking buhay. 25 taon ng kasal na nabawasan sa isang tumpok ng mga nakakakilabot na dokumento sa upuan ng pasahero ng aking kotse. Bigla, isang alon ng pagkaubos ang humugas sa akin. Napakalalim na parang isang pisikal na bigat na dumidiin sa aking dibdib. Aida, kaya ba natin ito? Bulong ko, kaya ba talaga nating tumayo sa harap ng 300 tao at gawin ito sa aming pamilya? Inabot ni Aida at inilagay ang kanyang kamay sa aking braso. Ang kanyang hawak ay matatag, nakakapanatag. Simona, makinig ka sa akin, sabi niya, seryoso ang kanyang boses. Ano pa bang pagpipilian ang mayroon ka? Kung haharapin mo sila ng pribado, magsisinungaling sila. Mamanipulahin ka nila.
Iikot nila si Elias laban sa'yo. Tatanggi sila, tatanggi, hanggang sa magsimula kang mag-isip na ikaw ang baliw. Nakita ko na yan ng daang beses. Tama siya. Alam kong tama siya. Si Francisco ay isang master ng manipulasyon. Maaari siyang mag-charm out ng anuman. Sa ganitong paraan, patuloy niya, walang pagtakas. Walang puwang para sa mga kasinungalingan. Mayroon lamang ang katotohanan na iniharap sa harap ng lahat ng sinubukan nilang mapabilib. Hindi lang ito tungkol sa paghihiganti, Simona. Ito ay tungkol sa mga kahihinatnan. Kailangang harapin ni Marcela ang oras sa kulungan. Kailangang panagutin si Francisco hindi lang para sa pandaraya, kundi para sa financial fraud na ginawa niya laban sa iyo. Ito lang ang paraan upang matiyak na titigil ang mga kasinungalingan magpakailanman. Huminga ako ng malalim, ang luma na hangin ng kotse ay pumuno sa aking mga baga. Naisip ko si Elias, ang kanyang maputla, determinadong mukha. Naisip ko si Zari, ang anak na hindi ko alam. Naisip ko ang taon na ibinigay ko sa isang lalaki na nagsisinungaling sa akin mula sa simula. Tama ka, sabi ko, ang boses ko ay malinaw at matatag ulit. Ito lang ang paraan. Pinaandar ko ang kotse. Tayo na. May kasal tayong kailangang ihanda. Ang huling oras bago ang kasal ay ang pinaka-surreal sa buhay ko. Umalis ako ng bahay at ipinagpatuloy ang aking papel bilang ang kalmado, masayang ina ng ikakasal. Pakiramdam nito ay isang kakaibang paghihiwalay, na para bang nanonood ako ng isang pelikula ng sarili kong buhay. Nakita ko ang sarili ko na tumatawa kasama ang aking mga pinsan, pinupuri ang damit ng aking sister-in-law, at sinisiguro sa caterer na mukhang kahanga-hanga ang lahat. Sa loob, ako ay isang coil ng tensyon at kalungkutan, ngunit sa labas, ang larawan ng pagmamataas ng ina. Si Francisco ay nasa kanyang elemento, nakikihalubilo sa mga maagang dumating na bisita, tumatanggap ng mga pagbati na may malawak, kumpiyansang ngiti. Hinila niya ako sa isang punto, ang kanyang braso ay nasa aking baywang. Mukha kang maganda, Simona, sabi niya. Ang kanyang boses ay isang mababang bulong sa aking tainga. Hindi ba ito isang perpektong araw? Tumingin ako sa kanyang mga mata, ang mga mata ng lalaking minahal ko sa loob ng higit sa kalahati ng aking buhay. At wala akong naramdaman kundi malamig, nalulumbay na kawalan. Ngumiti ako pabalik, perpektong araw. Ang aking anak na si Elias ay isang salamin ng aking sariling pilit na pagkakalmado. Binati niya ang kanyang mga kaibigan, nagpose para sa mga litrato kasama ang kanyang mga groomsmen at ginampanan niya ang kanyang bahagi ng perpekto. Ngunit sa tuwing nagtatagpo ang kanyang mga mata at ang akin sa buong damuhan, nakikita ko ang parehong still resolve na nakikita roon. Magkasama kami dito. Kami ay mga sundalo na naghihintay ng hudyat upang umatake. Ang plano ay simple at isinagawa ito ni Aida sa amin hanggang sa alam namin ito sa puso. Dumating siya ng maaga, nagkukunwari bilang miyembro ng catering staff. Ang kanyang profesional na audiovisual equipment ay nakatago sa simpleng paningin. Ikonekta niya ang kanyang laptop sa malaking projection screen na inarkila namin, na kunwari ay para sa isang sentimental na slideshow ng mga litrato ni Elias noong sanggol. Walang sino mang naghinala. Mayroon siyang maliit na remote control sa kanyang bulsa. Kapag dumating ang oras, ang kailangan lang niyang gawin ay itulak ang isang solong button. Mayroon akong sarili kong papel na gagampanan. Inihanda ko ang mga divorce papers kasama ang aking abogado isang linggo bago iyon, isang katotohanan na itinago ko kahit kay Elias. Ang mga ito ay nilagdaan at notarized sa isang selyadong envelope sa aking clutch purse. Mayroon din akong isang flash drive na may mga kopya ng bawat piraso ng ebidensya na nakalap ni Aida. Sa isang paraan o sa iba pa, ang aking kasal ay opisyal na magtatapos ngayon. Walang atrasan. Hindi lang ako nagpaplano ng isang komprontasyon. Nagpaplano ako ng unang araw ng natitirang bahagi ng buhay ko. 4:05, umupo ako sa unang hilera. Nagsimulang tumugtog ang string quartet at pumasok ang wedding party. Umupo si Francisco sa tabi ko. Pinisil ang aking kamay na may tila tunay na pagmamahal. Nakaramdam ako ng panginginig ng pagkamuhi,
Ngunit pilit kong hindi humiwalay. Lumabas si Marcela sa dulo ng pasilyo, isang paningin sa puting lace. Mukha siyang nagniningning, maganda at lubos na pandaraya. Ngumiti siya sa karamihan. Pagkatapos, nakita ng kanyang mga mata si Francisco sa unang hilera. Sa isang split second, isang tingin ang dumaan sa pagitan nila. Isang tingin ng magkabahaging lihim ng matagumpay na conspiracy. Akala nila nanalo sila. Akala nila ilang minuto na lang ang layo nila mula sa pagpapatibay ng kanilang perpekto, mapanlinlang na kinabukasan. Si Elias ay nakatayo sa altar. Ang kanyang mukha ay isang hindi mababasa na maskara. Nang sumali si Marcela sa kanya, kinuha niya ang kanyang kamay. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago. Tumingin siya sa karamihan, sinuri ng kanyang mga mata ang mga mukha hanggang sa dumapo ang mga ito sa akin. Nagbigay siya ng isang solong, halos hindi mahahalata na pagtango. Oras na. Sinimula ng officiant ang seremonya sa karaniwang mga salita tungkol sa pag-ibig, pangako at katapatan. Ang irony ay napakakapal na halos nasasakal ako. Nagtaka ako kung nakikinig ba sina Francisco at Marcela o kung nagpaplano na sila ng kanilang susunod na lihim na rendezvous. Nagpatuloy ang seremonya. Nagpalitan sila ng mga panata na hindi nila sinadya, mga pangako na nasira na nila ng daang beses. Ang aking sikmura ay umiikot sa bawat kasinungalingan na lumabas sa kanilang mga labi. Sa wakas, naabot ng officiant ang kritikal na sandali. Ngumiti siya ng may kabaitan sa karamihan. Kung ang sinuman dito ay may anumang dahilan kung bakit ang dalawang ito ay hindi dapat magsama sa banal na kasal, magsalita ngayon o manahimik magpakailanman. Isang katahimikan ang bumagsak sa 300 bisita. Ito na ang sandali. Ang aking puso ay tumitibok ng napakalakas na naisip kong baka bumagsak ito. Nararamdaman ko ang mga mata ng lahat sa amin. Huminga ako ng mabagal, sinadya. Pagkatapos, tumayo ako. Sa sandaling tumayo ako, isang kolektibong singhap ang tumakbo sa 300 bisita. Ang hangin na napuno ng malambot na melodies ng string quartet at ang mainit na simoy ng hapon ay biglang naging makapal at tahimik. Ang lahat ng ulo sa hardin ay bumaling sa akin. Nararamdaman ko ang kanilang pagkalito, ang kanilang gulat, ang kanilang kuryosidad na parang isang pisikal na puwersa. Si Francisco na nakaupo sa tabi ko ay tumigas. "Simona, ano ang ginagawa mo?" Bulong niya, hinawakan ng kanyang kamay ang aking braso. "Umupo ka, gumagawa ka ng eksena." Winaksi ko ang kanyang kamay na parang ito ay isang makamandag na ahas. Tumingin ako sa likod niya. Ang aking mga mata ay nakatitig sa aking anak, si Elias, na nakatayo sa altar. Ang kanyang mukha ay maputla ngunit matatag. Alam niya na darating ito. Pinlano namin ito. Pagkatapos ay tumingin ako kay Marcela na ang nagniningning ng ngiti ay nagyelo sa isang maskara ng nalilitong takot. "Humihingi ako ng paumanhin sa lahat," sabi ko. Ang aking boses ay malinaw at nakakagulat na matatag. Dala nito sa buong tahimik na hardin. Humihingi ako ng paumanhin para sa pagkaantala, ngunit naniniwala ako na tinanong ng officiant kung may anumang dahilan kung bakit hindi dapat magpatuloy ang kasal na ito. Huminto ako, hinayaan ang bigat ng aking mga salita na manirahan. At oo, mayroon ako, may dahilan ako. Isang alon ng bulungan ang sumakop sa karamihan. Nakita ko ang ama ni Marcela, si Judge Escudero, na nagsimulang tumayo mula sa kanyang upuan, isang ekspresyon ng pagkulog ng galit sa kanyang mukha. "Ginang Jimenez, ano ang kahulugan nito?" sigaw niya. "Ang kahulugan, Judge Escudero," sabi ko, bumaling upang harapin siya, "ay ang inyong anak ay ikakasal sa aking anak sa ilalim ng maling pagpapanggap. At naniniwala akong kayo at ang lahat ng nagtipon dito ngayon ay nararapat na malaman ang katotohanan." Kinuha ko ang maliit na remote control mula sa aking purse. Ito ang ibinigay sa akin ni Aida. Ang aking hinlalaki ay nakalutang sa solong pulang button. Ang katotohanan? Nauutal si Francisco, ang kanyang mukha ay namumula. "Simona, nawawalan ka na ng isip, hinihiya mo ang ating anak." "Hinihiya ko ba, Francisco?"
Tanong ko ng kalmado, ibinalik ang aking tingin sa kanya. Ang aking boses ay bumaba sa isang nagyayelong kapayapaan. Ikaw ang nagpahiya sa ating anak. Ikaw at ang iyong kabit. Pagkatapos nito, pinindot ko ang button. Sa likod ng altar, ang malaking screen na dapat sana ay magpapakita ng isang slideshow ng mga litrato ni Elias noong sanggol ay nabuhay. Ang unang imahe na lumitaw ay isang malinaw na surveillance photograph ni na Francisco at Marcela na naghalikan ng madamdamin sa aming living room. Ang nakita namin ni Elias noong araw bago iyon, sumabog ang karamihan. May mga sigaw, singhap, mga taong tumatayo upang makita ng mas mahusay. Nakita ko ang ina ni Marcela na nagdala ng kamay sa kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay parang abo. Ngunit hindi lang iyan. Patuloy ko, ang aking boses ay nakataas sa itaas ng kaguluhan. Makikita ninyo, hindi lang ito isang beses na pagkakamali. Nangyayari ito sa loob ng maraming buwan. Nagbago ang screen. Isang bagong litrato ang lumitaw. Sina Francisco at Marcela na papasok sa The Peninsula, Manila. Ang timestamp ay malinaw na nakikita. Pagkatapos ay isa pa at isa pa. Isang collage ng kanilang mga lihim na pagpupulong, ang kanilang klandestinong lunch, ang kanilang mga kasinungalingan ay nalantad para makita ng lahat. Nauutal si Marcela, sinusubukang tanggihan ito, ngunit ang kanyang boses ay nawala sa kaguluhan. Tumayo si Francisco, sumisigaw, "Peke ito, mga photomontage iyan, nagkakaroon ng nervous breakdown si Simona." "Ganun ba, Francisco?" Tanong ko ng tahimik. "Kung gayon marahil ay maaari mong ipaliwanag ito." Nagbago ang screen ulit. Sa pagkakataong ito, ipinakita nito ang mga bank statement. Ang aking daliri sa isang close-up photo ay nagturo sa mga kahina-hinalang cash withdrawals, ang mga pekeng pirma sa mga dokumento ng pension plan loan. Isang Cartier receipt para sa isang PHP 850,000 na necklace ang kumikislap sa screen, na sinundan ng isang litrato ni Marcela na suot ang parehong necklace sa kanyang bachelorette party. Ang ingay mula sa karamihan ay nagsimulang bumaba, pinalitan ng isang tulala, takot na katahimikan. Hindi na lang ito isang cheating scandal. Ito ay isang bagay na mas madilim. Sistematikong nagnanakaw ang aking asawa mula sa retirement savings ng aming pamilya upang punduhan ang kanyang affair, inihayag ko. At ang kanyang nobya, ang babaeng ikakasal sa aking anak, ay abala rin. Ang susunod na slide ay nagpakita ng ebidensya ng embezzlement ni Marcela mula sa kanyang law firm, ang mga pekeng invoice, ang mga bank transfers. Nakita ko ang kanyang mga kasosyo sa ika-4 na hilera. Ang kanilang mga mukha ay nagbabago mula sa pagkalito patungo sa purong galit. At pagkatapos ay ibinigay ko ang huling nakakawasak na suntok. Ngunit ang pinakamahusay na bahagi, sabi ko, ang aking boses ay naging yelo. Ang tunay na puso ng panlilinlang na nagbigay kahulugan sa aking kasal ay ang mga kasinungalingan ng aking asawa ay hindi nagsimula kay Marcela. Ang mga resulta ng DNA test ay pumuno sa screen. Ang mga salitang probability of paternity, 99.999% ay ipinakita sa malaking bold letters. Sa ibaba mayroong isang litrato ng isang maganda, nakangiting 15 taong gulang na babae. "Ito si Zari Reyes," sabi ko. Nanginginig ang boses ko sa 15 taon ng pinigilang sakit. Siya ang anak ni Francisco, isang anak na itinago niya mula sa akin at sa kanyang sariling anak sa buong buhay niya. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. 300 tao ang nakatitig sa ebidensya ng isang pagtataksil na napakakumpleto, napakawasak na kahit ang pinakabihasa na gossip ay naiwan na walang imik. At sa perpektong nakakatakot na katahimikan na iyon, pinanood ko ang mundo na kilala ko sa loob ng 25 taon na masunog sa lupa. Ang katahimikan ay nabasag ng isang matalim na hikbi. Nagmula ito kay Marcela na natumba, ang kanyang mukha ay isang nakakatakot na puti laban sa purong puti ng kanyang wedding dress. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa sa isang tumpok ng lace at wasak na mga pangarap. Ang solong tunog na iyon ang nagbasag ng spell. Ang hardin ay sumabog sa kaguluhan. Ang mga tao ay sumisigaw, nagtuturo, kumukuha ng kanilang mga telepono upang i-record ang kalamidad.
Ang ina ni Marcela ay tumakbo patungo sa kanyang nahulog na anak habang ang kanyang ama, ang judge, ay nakatayo roon. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng hindi paniniwala at lubos na kahihiyan. Nag-freeze si Francisco sa isang sandali. Ang kanyang mukha ay isang kaleidoscope ng galit, panic, at umaakyat na takot. Tumingin siya mula sa screen patungo sa akin, sa mga tulala na mukha ng kanyang mga kaibigan at kasamahan. Siya ay nakulong. Walang mga kasinungingan, walang makinis na salita na maaaring makipag-usap sa kanya sa labas nito. Ang kanyang maingat na binuo na mundo ay pampublikong at hindi na mababawi na sinira. Pagkatapos ay ginawa niya ang tanging bagay na maaaring gawin ng isang duwag. Tumakbo siya. Bumulusok siya, itinulak ang kanyang sarili sa gitna ng tulala na karamihan. Bumagsak ng isang tray ng mga champagne glass habang nagkakalat siya patungo sa parking area. Literal siyang sinusubukang tumakas sa eksena ng pagbagsak ng kanyang sariling buhay. Ngunit naghihintay si Aida para sa kanya. Ang aking kapatid, nakasuot pa rin ng kanyang catering uniform, ay lumabas mula sa likod ng isang malaking puno ng oak na nasa hangganan ng aming ari-arian. Siya ay isang maliit na babae, ngunit gumalaw siya na may kumpiyansa ng isang bihasang police officer. Habang tumatakbo si Francisco, inilabas niya ang kanyang paa. Ito ay isang perpektong naisakatuparan na trip. Bumagsak si Francisco ng husto, tumama sa manicured lawn at dumulas sa loob ng ilang feet sa kanyang mamahaling wedding suit. "Pupunta ka ba kung saan, Francisco?" Tanong ni Aida ng kaswal, naglalakad patungo sa kung saan siya nakahiga na nakakalat at humihingal. Noon, umalis na si Elias sa altar at nasa tabi ko. Inilagay niya ang isang matatag na braso sa paligid ko. Nakabalik na si Marcela sa kanyang mga paa. Sinusuportahan ng kanyang umiiyak na ina at itinuro ang isang nanginginig na daliri sa akin. Ikaw ang nagplano nito." Sumigaw siya, mataas ang boses sa histerya. "Ikaw ang nagplano ng buong bagay na ito para sirain ang buhay ko." "Hindi, Marcela," sabi ni Elias. Ang kanyang boses ay malamig at malinaw, pumuputol sa kanyang hysterics. "Sinira mo ang sarili mong buhay, ikaw at siya." Iginuhit niya ang kamay patungo sa kanyang ama, na ngayon ay tinutulungan ni Aida. "Bitawan mo ako," hiningi ni Francisco, sinusubukang hilahin ang kanyang braso mula sa matatag na hawak ng aking kapatid. "Hindi ko magagawa iyan, Frankie," sabi ni Aida, gamit ang isang palayaw nung bata pa na nagpakilabot sa kanya. "Tingnan mo, ako ay isang lisensyadong private investigator at may dahilan ako upang maniwala na gumawa ka ng multiple felonies kasama ang financial fraud. Ngunit huwag kang mag-alala, hindi kami narito upang pag-usapan ka ngayon." Tumingin siya sa kanyang balikat. Ang negosyo ko ay kasama niya. Dalawang nakauniporme na police officer ang naglalakad ng kalmado sa paghihiwalay ng karamihan. Wala sila dito para sa pandarayan ni Francisco. Iyon ay magiging isang civil matter para sa aking abogado. Nandito sila para kay Marcela. "Marcela Escudero?" Tanong ng isa sa mga officer, ang kanyang boses ay tahimik ngunit may autoridad. Lumaki ang mga mata ni Marcela sa takot. "Hindi," bulong niya. "Ikaw ay nasa ilalim ng pag-aresto sa hinala ng embezzlement at wire fraud." Patuloy ng officer habang kinuha ng kanyang kasosyo ang kanyang mga braso at marahang inilapat ang mga handcuff. Ang click ng mga cuff na nagsasara ay ang pinakamalakas na tunog na narinig ko. Nakita ko ang mukha ni Marcela na gumuho habang tumama sa kanya ang pagkaunawa na hindi lang ito pampublikong kahihiyan. Hindi lang ito isang nakanselang kasal. Totoo ito. Magkakaroon ng totoong legal na kahihinatnan. Ang kanyang buhay, tulad ng alam niya, ay tapos na. Habang inilalabas ng pulisya si Marcela na umiiyak, nanood ang kanyang mga magulang sa tulala na takot. Ang mga photographer na inarkila upang makuha ang isang fairy tale ay ngayon ay kumukuha ng pagbagsak ng isang kilalang pamilya. Ang kanilang mga flash ay patuloy na pumipitik. Ang karamihan ay nagsimulang magkalat. Ang ilan ay umalis ng mabilis, ayaw maging bahagi ng kalamidad. Ang iba ay nagtagal, bumubulong sa mga nagulat na huddle, ang kanilang mga telepono ay hawak pa rin ng mataas, nagre-record ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan,
Sa wakas naramdaman kong umalis ang aking lakas. Hinawakan ako ni Elias. Tapos na ma, bulong niya. Sa wakas, tapos na. Tumingin ako sa paligid sa mga guho ng perpektong araw na pinlano ko. Ito ay isang gulo. Ito ay isang bangungot. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang buwan, naramdaman kong maaari na akong huminga. Kung nakikinig ka pa, maaari mo bang gawin sa akin ang isang malaking pabor at pindutin ang like button sa video na ito at magkomento ng numerong 1 sa ibaba? Ito ay nagpapaalam sa akin na sinuportahan mo ako at nagsasabi sa akin na narito ka kasama ko sa paglalakbay na ito. Ang iyong suporta ay isang malaking pampatibay loob sa akin. Pakikomento ang numerong 1 at hayaan mo akong sabihin sa iyo kung ano ang nangyari pagkatapos. Ang 13 oras na sumunod sa pagsabog ay isang malabo ng kumikislap na asul na ilaw, mahinang pag-uusap, at ang mabagal, masakit na proseso ng pagtatanggal ng isang kasal na hindi nangyari. Kinuha ng pulisya ang aming mga statement. Si Marcela ay inilabas sa isang patrol car. Ang kanyang magandang wedding dress ay mukhang absurd at trahedya sa malupit na silaw ng paglubog ng araw. Si Francisco, matapos tanungin at palayain, ay naglaho lang. Sumakay siya sa kanyang kotse at umalis ng walang salita sa akin o sa kanyang anak. At ikaw? Tanong ni Elias, isang kislap ng dating init ang bumalik sa kanyang mga mata. Hindi ko pa alam, sagot ko ng tapat. Sa tingin ko, manhid lang ako. Ang susunod na ilang linggo ay isang masakit, magulo na pagsubok. Ang kwento, tulad ng inaasahan, ay naging isang lokal na media sensation. Skandal sa araw ng kasal, fiancé inaresto sa altar, ama ng groom sangkot sa mga dekada ng panlilinlang. Ang aming mga pangalan at mukha ay nasa lahat ng dako. Huminto ako sa pagsagot sa telepono. Huminto ako sa pag-alis ng bahay maliban kung talagang kinakailangan. Ang aking maliit na CPA firm ay nagdusa. Ang ilang matagal ng clients ay tahimik na kumuha ng kanilang negosyo sa ibang lugar, hindi komportable sa pagiging sikat. Ang araw pagkatapos ng kasal, ginawa ko ang eksakto kung ano ang pinlano ko. Naglakad ako papunta sa opisina ng aking abogado. Ang aking purse ay naglalaman ng nilagdaang mga divorce papers at ang flash drive ng ebidensya at nag-file ako. Sa bundok ng patunay na mayroon kami, hindi man lang sinubukan ni Francisco na lumaban. Ang legal na proseso ay mabilis at brutal. Sa settlement, nakuha ko ang bahay at isang makabuluhang bahagi ng kanyang natitirang mga asset bilang compensation para sa pandaraya na ginawa niya laban sa aming retirement funds. Hindi ito isang tagumpay, ito ay restitution. Si Marcela, na humaharap sa napakalaking ebidensya, ay kumuha ng plea deal. Siya ay sinentensyahan ng 2 taon sa isang low-security prison at inutusang bayaran ang bawat huling sentimo na ninakaw niya. Ang reputasyon ng kanyang pamilya ay napunit. Ang pagbagsak ni Francisco ay mas tahimik, ngunit hindi mas kumpleto. Nawala ang kanyang trabaho, ang kanyang reputasyon, at ang respeto ng lahat ng kilala niya. Lumipat siya sa isang maliit na apartment sa kabilang bayan, at mula sa narinig ko, bihira siyang magpakita ng kanyang mukha sa publiko. Ngunit ang pinakakomplikadong bahagi ng aftermath ay si Zari. Dumlinggo pagkatapos ng kasal, nakatanggap ako ng isang liham. Ito ay mula kay Nina Reyes, ang ina ni Zari. Ito ay maikli at sa punto. Humingi siya ng paumanhin para sa sakit na dulot ng kanyang nakaraang relasyon kay Francisco at sinabi na nalaman ng kanyang anak na si Zari ang katotohanan mula sa balita at gustong makilala kami ni Elias. Umupo ako sa liham na iyon sa loob ng 3 araw. Ano ang dapat kong gawin? Ang batang ito ay ang buhay na embodiment ng pinakamalaking pagtataksil ng aking asawa. Ngunit siya rin ay isang inosente. Hindi siya humingi ng anuman sa lahat ng ito. Siya ang kapatid ng aking anak. Ipinakita ko ang liham kay Elias. Binasa niya ito. Seryoso ang kanyang mukha. Gusto ko siyang makilala, sabi niya agad. Siya ang kapatid ko, ma. Nararapat siyang malaman ang kanyang pamilya o kung ano ang natitira dito. Kaya, tumawag ako. Sumang-ayon kaming magkita sa isang neutral na lokasyon, isang tahimik na coffee shop sa isang bayan na nasa kalagitnaan ng amin.
Natatakot ako. Habang naghihintay kami para sa kanila na dumating, pinilipit ko ang napkin sa aking mga kamay hanggang sa ito ay isang punit-punit na gulo. Pagkatapos ay pumasok sila. Si Nina ay isang ordinaryo, mukhang pagod na babae na tila dala ang bigat ng kanyang mga lihim sa pagkahulog ng kanyang mga balikat. At sa likod niya ay si Zari. Sa sandaling nakita ko siya, naputol ang aking hininga. Tama si Aida. May mga mata siya ni Francisco, ang parehong maitim, matatalinong mata na nagpahulog sa akin sa kanya noong mga taon na yon. Mukha siyang takot at hindi sigurado, nakayakap sa isang libro sa kanyang dibdib na parang isang kalasag. At sa sandaling iyon, tinitingnan ng inosenteng batang ito na isang biktima sa lahat ng ito. Alam kong ang galit ko ay hindi sa kanya. Ito ay sa kanya, palagi sa kanya. Ang unang pagkikita kay Zari ay awkward. Ang mga salita ay naramdamang clumsy at hindi sapat. Si Elias, bless his heart, ang gumawa ng karamihan sa pagsasalita. Tinanong niya siya tungkol sa high school, tungkol sa libro na hawak niya, tungkol sa kanyang buhay. Hindi siya nagtanong tungkol kay Francisco. Tinrato lang niya siya na parang isang tao, na parang isang kapatid na nakikilala niya sa unang pagkakataon. Ako, sa karamihan, nanood lang, sinusubukang isama ang imahe ng mahiyain, matamis na batang ito sa napakalaking kasinungalingan na kinakatawan niya. Mabagal, nag-aatubili, nagsimula kaming magtayo ng isang bagong bagay. Nagkita kami ulit para sa kape, pagkatapos ay lunch. Nagsimulang mag-text sina Elias at Zari, natuklasan ng isang ibinahaging pagmamahal sa mga lumang pelikula at maanghang na pagkain. Nalaman kong inaasahan kong makita siya, marinig ang tungkol sa kanyang buhay. Siya ay maliwanag, nakakatawa at mabait. Siya ay isang inosenteng kaluluwa na nahuli sa wreckage na dulot ng aming mga magulang. Lumipas ang isang taon. Ang buhay ay nanirahan sa isang bagong hindi pamilyar na ritmo. Ang divorce ay finalized. Ang media storm ay humupa, pinalitan ng mas bago, mas sariwang mga skandal. Ibinuhos ko ang aking enerhiya sa muling pagbuo ng aking negosyo at dahan-dahan ang aking mga clients ay nagsimulang bumalik. Ibinenta ko ang malaking bahay ng pamilya kasama ang bakuran nito na puno ng mga multo at bumili ng isang mas maliit, mas madaling pamahalaan na townhome para sa aking sarili. Ito ay tahimik, mapayapa at akin ito. Si Elias, pagkatapos ng mga buwan ng therapy upang magtrabaho sa trauma ng pagtataksil, ay umuunlad. Umalis siya sa kanyang corporate job at bumalik sa paaralan upang ituloy ang kanyang tunay na hilig, landscape architecture. Nagdidisenyo siya ng magagandang space, lumilikha ng kaayusan at kagandahan mula sa dumi at bato, isang angkop na metaphor para sa kung ano ang ginagawa niya sa kanyang sariling buhay. Nagdi-date siya ng isang kaibig-ibig na dalaga, isang mabait, tunay na librarian na tumitingin sa kanya na parang siya ang tanging tao sa mundo. At si Zari ay naging bahagi ng aming buhay. Pumupunta siya para sa hapunan bawat iba pang linggo. Nagkaroon sina Elias at Zari ng isang tunay na sibling bond, nag-aasaran at nag-uusap ng maraming oras. Nalaman kong nakakaramdam ako ng isang matindi, maprotektang pag-ibig para sa kanya. Hindi na siya isang simbolo ng pagtataksil. Siya lang si Zari, ang kapatid ng aking anak at sa isang kakaibang paraan, isang bahagi ng aking pamilya. Isang gabi, mga isang taon pagkatapos ng kasal na hindi nangyari, nakaupo ako sa living room ng aking bagong tahanan nang tumunog ang doorbell. Si Francisco iyon. Hindi ko siya nakita o nakausap mula noong araw na tumakas siya sa aming nasira na resepsyon. Mukha siyang nabawasan, mas matanda, mas kulay abo, ang kumpiyansang kayabangan ay nawala. Pinalitan ng isang malalim na pagod. Nagtanong siya kung maaari siyang pumasok. Nag-alinlangan ako. Pagkatapos ay tumabi ako. Sinabi niya sa akin na nasa therapy siya. Sinabi niya na sinusubukan niyang maunawaan kung bakit ginawa niya ang mga bagay na ginawa niya. Humingi siya ng paumanhin. Sinabi niya na humihingi siya ng paumanhin para sa mga kasinungalingan, para sa pagtataksil, para sa sakit na dulot niya sa akin, kay Elias at kay Zari. Nakikinig ako at alam kong sinadya niya ito.
Ngunit ang isang paghingi ng paumanhin ay hindi maaaring magbura ng 25 taon ng panlilinlang. Pinapatawad kita, Francisco, sabi ko, at nagulat ako na nalaman kong talagang sinadya ko ito. Hindi para sa iyo, kundi para sa akin. Hindi ko na kayang dalhin ang galit na iyan. Masyadong mabigat. Tiningnan ko siya sa mata. Ngunit hinding-hindi ako magtitiwala sa iyo ulit. Hindi na tayo makakabalik. Tumango siya, isang sheen ng luha sa kanyang mga mata. Alam ko, bulong niya, at pagkatapos ay umalis siya. Dumating si Francisco, pagod, gray na. Sinabi niya, nag-sorry, pinatawad ko siya. Pero hindi para sa kanya iyon, ha? Para sa sarili ko. Sabi ko sa kanya, hinding-hindi na ako magtitiwala. Ang pamilya na binuo namin ng 25 taon, wasak na, pero sa guho may tumubo, isang bago. Sina Elias at si Zari, ang totoo naming pamilya. Mas maliit, mas tahimik, pero totoo. Ang kapayapaan. Ito ang natagpuan ko. Salamat po sa inyong pakikinig. Kung mayroon kayong katulad na kwento, mag-comment po sa ibaba. Be kind to yourselves, mga mahal.